Hi guys! Welcome to the vlog. Today ay ang schedule ko for my LASIK eye surgery. Actually, matagal-tagal ko na rin talagang gustong magpa-LASIK. Pero inuna ko muna yung sa ngipin ko. So, nasa waiting area na kami guys. So, tapos na rin akong eye exam ulit. So, tapos na ako guys sa aking procedure. So, dito kami kumain sa Vietnamese restaurant palapit sa clinic kasi parang gusto ko ng sabaw pa. Good morning guys! So, ito na yung post-LASIK operation day 1 natin. So, dito naman guys sa loob may mga pasyente din kaya hindi na yung boses ko. Hi guys! Welcome to the vlog. Today ay ang schedule ko for my LASIK eye surgery. So, probably ito na yung last time na makikita niyo ako na naka-wear ng graded eyeglasses. So, isasama namin kayo para sa ibang mga kababayan natin na nag-wonder about the procedure, kung magkano, and then yung experience ko, i-share ko dito sa ating vlog para may ano din sila, may guide din sila sa mga kababayan natin nandito sa Canada na gusto rin magpa-LASIK eye surgery. Actually, matagal-tagal ko na rin talagang gustong magpa-LASIK. Pero inuna ko muna yung sa ngipin ko. Pero nandun pa rin yung takot kasi syempre may mga nababasa din tayong negative na experience about sa pagpapalisik nga, pero mas marami pa rin ako napanood na maganda yung experience nila, positive yung experience nila sa pagpapalisik. Actually, marami ako napanood na vlog ng mga content creators sa Pilipinas and even artista na nagpalisik na din talaga, and maganda naman yung kanilang experience. So, doon na lang ako magpo-focus sa positive experience, wag na maging negative. And para makita mo yung mundo, na to be able to see the world without the eyeglasses, parang it will be a life-changing moment for me this year, for sure. Kasi kung napapanood nyo kami lagi guys, lagi ako may eyeglasses. Kung di man ako naka-eyeglasses, naka-contact lenses ako. And parang na-realize ko na talagang mas malami na din yung expenses ko sa pagpapalit ko ng eyeglasses and then sa contact lenses. Kasi dito sa Canada, parang 2 months lang ng supply yung ibibigay sa'yo para sa Costco kasi ako bumibili ng contact lenses. And then, everyday mo siyang papalitan. Sa Pilipinas kasi, yung sa EO, yung experience ko, 1 year yung validity ng contact lenses. Dito naman, everyday disposable siya. So, worth 2 months yun, magkano rin naman din ang gagastusin, parang nasa 200 plus sa Costco ko bumibili. And then, yung eyeglasses naman, depende sa frame. Kung napapansin nyo, lagi akong may transition na eyeglasses kasi meron akong astigmatism. So, ngayon, dito sa LASIK, hopefully, ayun, maging 20/20 vision ulit tayo, diba? Hindi natin kailangan ng eyeglasses. Kung magkaroon man tayo ng eyeglasses, yung sunglasses na lang, diba? So, nagbabayad lang kami ng parking kasi dito kami sa downtown area.
So, nasa waiting area na kami, guys. So, tapos na rin akong eye exam ulit. So, mabilis lang naman. Parang i-check lang yung yung cornea, yung at the back of your cornea, kung healthy, Basta maraming eye machine na naka-line up na i-test yung eye kung eligible ka for the procedure. So far okay naman. So, sabi nung nag-assist sa akin, bukas daw, 20/20 vision na daw ako tomorrow. So, sabi ko, hopefully. Sabi sa akin, you will. So, yun. So, kakatapos ko ulit sa another check-up where chinek yung grade ng mata ko. Tapos, in-explain yung procedure ng LASIK. And, yun. So, tapos na ako, guys, sa aking procedure. Sobrang bilis ng procedure. Medyo mas matagal pa yung test kasi i-test lahat yung eyes mo. Basta maraming test na pagdaraanan. Parang 3 doors yata na room ang pinuntahan ko. And then, yung isa, naman yun, counseling. Para dun sa, they will go over about yung nasa, tawag dito? Yung mga consent, and then yung payment plan, papipiliin ka, meron din silang partnered, what do you call that? Financial institution. Ilalagay ko na lang dito kung ano yun. And then, yun lang, mabilis lang. At yung feeling ko ngayon, para lang akong nag-cut ng onion. Yung parang ganun, yung parang blurry, naluluha. Yun lang ang feeling ko. So far, so good. Mamaya ko pa siguro mararamdaman yung talagang effect. Pero yung surgery itself, sobrang bilis. May numbing solution na ipapatak prior dun sa surgery. And then, on the surgery itself, may numbing solution. Maraming solution na ipapatak sa mata mo. And then, medyo nakakaba lang siya kasi open yung eyes. And then, nilagyan ng bakal. Pero hindi mo mararamdaman yung pressure. Kasi may numbing solution. Tapos yung laser, naaamoy mo siya eh. Habang nila-laser yung mata mo, naaamoy mo yung amoy. So, yun yung mga expectation. Sasabihin naman yun ng mga yung mga magte-test sa'yo. Yung mga specialist ba tawag dun sa mga staff. Natuwa nga ako kasi lahat ng staff walang di nakasalamin. Kasi parang nakaka-lesson ng confidence na magpapalasik ka. Tapos makikita mo yung mga staff nakasalamin din pala. So parang nawawalan ako ng confidence pag ganun. Pero lahat ng mga staff hindi nakasalamin. So yun lang. So, dito kami kumain sa Vietnamese restaurant palapit sa clinic kasi parang gusto ko ng sabaw. Parang yun yung comfort food ko today. So, update, medyo pag nag-wear off na yung numbing solution. So, parang umaano na. Meron na ako nararamdaman sa mata ko. Pero, overall experience, sobrang pain-free. Sobrang bilis ng operation itself. Medyo natagalan lang kasi in between ng operation, may mga tawag ito naka-scheduled na in-person consultation. So, parang pinapakita nung doktor kung paano yung procedure or yung operation nung sa LASIK. Kaya medyo natatagalan. Tapos marami kaming naka-book ng appointment for today na magpapa-LASIK. Parang pangatlo yata ako dun sa yung bilang ko. Kasi ang appointment ko ay 11 o'clock. And then, tumagal na. Ano bang oras na ba?
2:53. 3 p.m. 2:55. So, expect mga 4 to 5 hours dun sa clinic, dito sa LASIK MD kung saan ako nagpa-surgery. So, kailangan meron kang designated na kasama din na magdadrive sa'yo. Kasi bawal mag-drive talaga. Kasi blurry yung paningin ko, as in. Tapos parang something na may nakapuwing, parang napupuwing ako, parang gano'n. Yun yung feeling ko ngayon. Pero overall, hindi naman siya, parang yung nervous mo lang, ako kasi nervous ako kanina. Parang yung thought lang na aanhin yung eyes mo, yung parang, ano tawag doon, gaganon. Yung ibubuka yung eyes mo, parang natatakot na ako. Pero sobrang mait naman ng mga staff. May bibigay na stress ball sa'yo during the operation. Tapos itataas yung paa mo. Tapos yung doktor, i-guide ka kung ano yung mga gagawin niya. Tapos, ayun, okay. For me, hindi, nakakatakot lang siya sa umpisa. Pero pag nandun ka na, okay naman. Tapos yung ibang kasama ko dun sa surgery, nanghingi sila ng relaxant. Yun, isasabihin naman nila yun sa'yo kung tawag dito, kung kailangan mo ba ng relaxant. Yan. Ako hindi na ako hindi na ako nag-take nun. Pero yung iba, narinig ko, kailangan daw nila. Kasi yung iba, syempre, iba-iba naman tayo ng tolerance, diba? Tsaka ng parang, ang tawag doon, tatag ng loob. Kailangan malakas ang loob mo. Ganyan. So far, okay naman. So, mamaya pag uwi namin, matutulog lang ako. Yun ang recommended na sinabi ng mga specialist, kailangan matulog. Tapos, hayaan ko lang daw na lumuha ako, ganyan. So, yun yung experience ko. Hi guys, nandito na kami sa bahay. So, update lang. Nakaidlip na rin ako ng 2 hours. And then, so maraming mga post-operative procedure na sinabi sa amin, sa akin, na kailangan akong gawin. Kailangan kong maglagay ng mga eye drops. So, si Jeff naglalagay ng mga eye drops. May 4 hours, and then 2 hours, and then every hour, kailangan maglagay ng eye drop para ma-hydrate yung mata. May mga ibang purpose pa yung dalawa, nakalimutan ko lang. Tapos, ayun na, ang feeling ko ngayon, parang nakakakita ako, pero parang parang mas gusto kong pumikit. So, ngayon, the whole time na nagsasalita ako, nakapikit ako. So, yun lang. Tomorrow, meron kaming follow-up appointment ng sobrang aga, 8:15 in the morning. Tapos, after nun, 2 weeks follow-up, pero phone na lang yun. And then, 2 months yata ang kasunod, if I'm not mistaken. And then, 1 year follow-up. So far, yung experience ko with LASIK MD, maganda yung experience ko. Talagang very thorough sila mag-explain. Medyo overwhelming nga lang, pero maintindihan mo naman in case na nag-decide ka rin na magpa-LASIK at kinukonsider mo rin ng LASIK MD. Sobrang tawag dito, talagang i-explain nila sa iyo ng maayos yung procedure and ano yung mga expectations, ano yung gagawin after ng surgery, mga ganyan. So tomorrow, may appointment kami. So, kita-kits na lang tomorrow. Good morning guys. So, ito na yung post-LASIK operation day 1 natin. So, on the way na kami sa clinic kasi may follow-up appointment nga tayo dahil nga kailangan yan. Pag after yung LASIK surgery, kailangan may follow-up appointment agad sa clinic. So, yung sa update ko guys, medyo blurry pa din. Although nakakita naman ako talaga. Kaya lang nagpataka kasi sa Jeff ng solution ng eye drop kanina, yung every hour. So, medyo blurry yung mata ko, pero nakakita naman ako. And then, pag tinignan niyo yung mata ko, may parang red sa left
side ng eye ko. Ewan ko kung nakikita nyo guys, ayan. Pero napanood ko naman na yan sa, sa mga nagpa-LASIK. Parang normal lang yan na may ganyan. Pero syempre, since naman na tayo, papunta tayo sa clinic, tanungin na rin natin mamaya kung bakit nagkaganito, kasi parang may red nga eh. Parang, hindi naman siya masakit, pero parang lang, ewan ko, parang merong nakaano sa mata ko, dito sa may left eye ko, parang merong parang may muta, something ganon, yun yung feeling ko, pero wala naman. So, ayun, mamaya, tanungin natin sa specialist, yung staff na magtitingin sa atin kung ano yung cause, bakit may red dun sa may sa may mata. So far, yung right eye ko naman, okay na okay. Nakakakita na nga ako, natutuwa nga ako kasi nakikita ko na yung mga signage sa daan. Sobrang life-changing talaga for me kasi as someone na laging nagsasalamin, nagko-contact lenses, hindi makalabas ng walang contact lens or ng eyeglasses. Talagang life-changing moment to for me. Nakikita ko na yung mga signage sa daan. Jeffrey! 2020 ka na? 2020 vision na. Nantuwa naman ako. Pati yung yung plaka, nung nasa harap natin na kita ko na. Pero nababasa mo? Nababasa ko. Sige nga, basahin mo yan. Yung sa may 550 NGK. No, NRK. NRK. Malinaw ang mata ko sa'yo. Mas malinaw pa yung mata sa akin. Hindi kasi nga, feeling ko dahil dun sa red, parang hindi pa ako makabasa sa left eh. Yung right ko okay na. Nagbe-blurry pa yung left. Yun. So, magbabayad ulit kami ng parking. Dito sa downtown, guys, laging nagbabayad ng parking dito. Sabi daw mga around 45 minutes to 1 hour na lang yung i-stay ko sa clinic. Pero tingnan natin. Kasi syempre, di lang naman tayo yung i-assess, diba? May nakita na kaming nagpa-LASIK din kasi may hawak na LASIK MD na bag. So, dito na kami guys sa loob. May mga pasyente din kaya nahina yung boses ko. Pero marami akong kasabay na nagpa-LASIK din yesterday. So, today din yung follow-up appointment nila. Diyan ako unang in-examine yesterday. Daming machine for the eyes. So, update guys, tapos na tayo sa ating follow-up appointment sa LASIK MD Clinic. So, sabi na nag-assess sa akin, kasi tinanong ko nung chinek niya yung eyes ko, about dito sa reddish nga, sabi niya normal lang daw yan. Ewan ko kung nakikita niyo guys, pero may reddish dun sa may left eye ko. Mawawala din daw yan, parang 1 to 2 weeks, sabi niya. And then, ang cost daw niyan, yung sa yung paglagay ng instrument kahapon dun sa surgery, parang nagka-bruise, yun yung term niya eh. Pero mawawala din daw yan 1 to 2 weeks. So, alalay lang daw sa paggamit ng ng mga gadget. And since nag-work nga tayo sa office, more on computer use tayo, lagi daw mag-take ng 20 minutes break from the monitor. Yun yung sabi niya. Sana pa ba? Itong yung sunglasses, sabi niya, outside ko na lang daw to i-wear, hindi ko na siya, parang di na advisable or mandatory na i-wear siya inside.
Tapos ano pa ba yung mga sinabi niya? Yun yung sa yun nga, cellphone, pwede na gumamit ng gadget, pero moderate pa din. Ano pa? Pwede nang bumalik sa normal life, yun ang sabi niya. Yun, all in all, sobrang, smooth ng experience ko. Sobrang ganda ng experience ko with LASIK MD. Matagal ko na talaga silang finalo sa Facebook kasi parang syempre at the back of my mind, parang gusto ko nga rin magpa-LASIK down the road. Pero nga, inuna ko nga muna yung ko sa teeth ko, yung Invisalign. So, tapos na tong parang tawag dito, maintenance na lang yung inaano sa akin ng dentist ko. So, kaya ang sinunod ko na yung sa eyes ko na. Syempre, kailangan invest in your health. And dito din naman kasi guys sa Canada, kasama yun sa health benefits. Sa amin, personally, sa aming dalawang mag-asawa ni Jeff, kasama yun sa namin, health insurance benefit, yung LASIK. So, pwede ko siyang i-claim dun sa aming health insurance benefit, yung part ng amount, nung total amount nung sa LASIK. Tapos, pwede rin siyang i-claim sa tax pag nag-file ng tax at the end of the year. So, yun, sobrang malaking tulong yun sa amin. Syempre, 'di ba, na meron kang parang pwede mo siyang mai-refund yung part ng amount na nabayaran mo, 'di ba? So, yung amount, guys, i-discuss ko sa inyo mamaya pag uwi namin ng bahay kasi dumaan muna kami dito sa grocery malapit sa amin dahil gusto ko nga ng miso soup. Gusto ko ng soup. So, lulutuan ako ni Jeff ng soup. Yun. So, yun nga guys, i-add ko na lang din na nung in-assess tayo, nung nag-assess sa atin kanina dun sa LASIK MD, syempre parehas chinek yung eyes natin. Ayun nga, na-confirm na 20/20 vision na nga tayo. And sabi niya sa akin, nung tapos na kami dun sa check-up, kasi parehas chinek tong eyes ko kung healthy ba, kung okay ba yung yung surgery, kung nakakakita na ba ako talaga sa 20/20 vision, ganyan. Yun nga, na-confirm nga niya na 20/20 vision na nga. And sabi niya, welcome to your new world. Sabi niya, bigla ako natawa. Sabi ko, yeah, it's definitely a life-changing moment for me this year. Sabi ko, ganyan. Kasi, syempre, yung parang, yun na-mention ko nga kanina guys na, syempre, diba, yung sanay na tayo. Parang since college days, nag-wear na ako ng contact lenses and ng eyeglasses. So, ngayon, 'di ba, parang talagang sobrang excited ako na hindi na ako kailangan mag-wear ng eyeglasses, hindi na ako mag-wear ng contact lenses, yan. Excited ako. So, natawa ako dun sa sinabi ng welcome to your new world. Nakikita ko na talaga guys, hindi na ako nahihilo kasi pag wala akong salamin tapos or contact lenses, tas parang gusto kong sanayin yung sarili ko na walang salamin. Wala, ang sakit talaga ng ulo ko kasi nga dahil sa astigmatism. So yun, natutuwa lang ako. So yun nga, sinishare ko lang guys yung aking experience para sa ibang kababayan natin here in Canada na gusto rin magpa-LASIK or kinakabahan sila. Hopefully this video ay makatulong dun sa mga taong gustong magpa-LASIK, 'di ba? Ano? Wala akong 3 topo. Oh, talaga. So, dito na tayo sa bahay guys. So, ito na yung pinaka-iintay ng lahat kung magkano nga ba magpa-LASIK here in Canada. So, just a quick disclaimer guys, itong price na ibibigay ko sa inyo ay naka-customize sa akin. So, kumbaga kung ano yung case ng mata ko, kung ano yung grade ng mata ko, doon nila binase yung price. So, personalized yung presyo na to for me kasi ito yung case ng mata ko. So, dalawa ang binigay sa akin na quotation ng LASIK MD. Yung isa, standard LASIK with keratome procedure. Tapos yung isa naman, yung advanced custom wave front LASIK with keratome. With standard naman, ang binigay sa akin na price ay 2,990 per eyes na yon. Bali, pumapatak siya na yung 1,190 per eye yung price niya. Plus, 5-year vision enhancement plan na 300 Canadian dollars. For both eyes yun. So, ang total nga nun ay 2,990. Tapos, meron pa silang nilagay dito na gas fee na $10 ang price. And then, additional na, may bayad pala yung eye drop na $80
Yun. Tapos, with ang kasama pala dito sa standard ay, yun nga, yung na-mention ko kanina, yung 5-year vision enhancement plan, and then yung post-operative care and corneal imaging appointment for 1 year. So, yun yung na-mention ko, guys, na after nitong 2 weeks follow-up, meron pang 2 months follow-up, and then yung 1 year follow-up. Yun yung gagawin nila with standard, yung corneal imaging appointment for 1 year. Same din yan with the advance. Yung sa advance naman, advanced custom wavefront LASIK with keratome, pumapatak siya na 2,840 per eye. And then, merong vision enhancement plan upgrade from 3 years to lifetime. Ang additional nun, 200. Pero kasi may discount kasi na binigay, parang meron silang promo with the advance, yung LASIK MD, na may 750 na discount per eye dito sa sa advanced customs wavefront LASIK with keratome. So, ang total nun ay 4,590 plus may $10 nga na kasama na yun dun sa 4,590. And then, yung additional na $80 na eye drop may bayad. So, pumapatak dito sa advance kasi meron ang kinaibahan niya, syempre mas advanced yung laser na technology na ginamit dito sa advance. And then, ang sinabi din sa akin, i-discuss naman din nung nag-assess sa inyo kung ano yung much better suited dun sa eyes ninyo, kung standard ba or advance. And then, with advance kasi, meron na siyang kasama na vision enhancement plan upgrade from 3 years to lifetime. Kasama na yun sa 4,590 Canadian dollars. Sa standard, wala. Ang kasama lang sa kanya, yung 5-year vision enhancement plan. And then, yun yung kasama sa 2,990 dito sa standard. So, with advance, yun nga, mas advanced yung laser technology na ginamit, and then talagang ma-check nila yung parang map ng cornea yun yung sinabi sa akin dun sa explanation. Kung higher yung prescription ng mata nyo, then i-recommend nila na go for advanced custom na LASIK surgery. Pero it depends din naman sa inyo, guys, kung ano yung preferred nyo, kung ano yung mas bet nyo, diba? So, yun yung price quoted sa akin with these 2 procedure. So, yun nga, na-mention ko kanina, pwede namin siyang i-claim dun sa health insurance benefit namin from work. So, yung part ng total na amount na dun sa LASIK surgery, pwede namin i-claim. And then, at the end of the year, pwede din namin siyang i-claim sa pag nag-file kami ng tax. Yan. Yun. So, ilalagay ko lang yung conversion in Philippine peso ng procedure na customized for me. So, pag nagpa-assess kayo sa LASIK, ayan, i-discuss din sa inyo yan kung ano yung much better suited sa eyes ninyo. Pero at the end of the day, kayo pa rin naman ang mamimili kung ano yung procedure ang mas gusto ninyo. Kung standard ba o yung advanced. Kasi with standard, ito na daw yung LASIK procedure na ginagamit nila since matagal na daw tong standard. Itong advanced, syempre, from the word itself, mas advanced yung technology na laser ang ginamit dito. And then, yun nga, so what I've said, mas better siya with yung night vision mo, mas better. And then, i-discuss sa inyo yan, guys, dun sa sa appointment. Kasi dun sa pag nagpunta kayo sa LASIK ninyo, kasi sa akin kasi virtual kasi yung yung una kong appointment with LASIK. Virtual lang, chinek yung parang nagbigay ako nung aking prescription sa eyes. And then, dun sa sa appointment ko yesterday, i-assess pa nila kung eligible ka ba to do the LASIK eye procedure. Kasi marami kang test na pagdadaanan As of what I've mentioned, meron akong test dun sa unang door na pinasukan ko, parang 8 yata na eye equipment yung tinest dun sa eyes ko kasi may mapping pa ng cornea. I-check pa yung back of the eye mo kung healthy pa, ganyan. Tapos yung second door na pinasukan ko, same din, diniscuss yung procedure itself, and then dun nila sasabihin sa'yo kung eligible ka ba to do the LASIK eye procedure. And then yun, i-discuss na nila yung kung
ano ba yung, yung kung ano yung mas magbe-benefit sa'yo, kung standard LASIK ba or yung advanced na LASIK eye procedure. Yun. Sa payment guys, as what I mentioned yesterday, naka-tie up yung LASIK MD sa isang financial institution. And then, pwede ka rin magbayad from yung credit cards mo. And then, kung meron kang health insurance benefit from work, pwede mo rin siyang i-claim through your insurance. And then, yun nga, pwede siyang i-claim sa tax at the end of the year. So, and then, today din pala binigay yung official invoice dun sa LASIK MD kanina. So, dun sa envelope na binigay, kasama dun yung invoice. Dalawa, kasi yung isa, pwede namin nga, as what I've said earlier, i-claim dun sa extended health benefits namin sa work. And then yung isa, pwede namin siyang i-file sa income taxes. And then, dun din sa envelope na binigay kanina, meron din report dito, yung refractive surgery report na ibibigay ko sa SGI kasi yung license ko, meron siyang restriction na kailangan ko mag-wear ng eyeglasses or contact lenses pag nagda-drive. Since, yun na nga, meron na nga akong nagpa-LASIK eye surgery na nga ako, and then 20/20 vision na nga yung vision natin. So, kailangan kong ibigay ito sa SGI yung report na to para ma-waive or mawala yung restriction ko dun sa license ko. So, yun guys, para meron additional info na din sa gusto magpa-LASIK. So, yun. So, I hope guys na i-share ko sa inyo with my own experience yung LASIK eye procedure, and hopefully makapag-benefit din to sa mga kababayan natin, as what I've said, na gusto rin mag-undergo with this kind of procedure. So dito ko na lang siguro i-end yung video na to. If you have any question, just comment down below and then sagutin ko yan. Ayun guys, we'll be seeing you sa ating next vlog. Kita-kits! Bye!